Hello mga papantayan ko, assalamualaikum. Nandito naman ako mga papantayan ko, no. Oo, nandito ako ngayon sa Dubai at wala ako sa Kuwait. Baka nagtataka kayo sa sala na lilinisan ko. Magkaiba. Kasi iba yung sala doon sa Kuwait at dito sa Dubai. Dito kasi sa Dubai guys, no. Yung bahay ng amo ko dito, maliit lang siya. Ano kasi ito, bilya kasi ito siya sa itaas 2 kwarto, isang guest room at saka yung kwarto nila. Tapos sa ibaba naman yung kwarto ko sa tabi ng kusina. Ngayon, itong sala nila, sa tingin nyo lang yan malaki, pero usually maliit lang yan siya yung nililinis ko. Kaya lalo pa kung walang bata kasi itong mag-asawa na to, wala pa silang anak. Kaya pag walang bata, nakakalinis talaga ako ng maayos. At saka hindi sila kalayat, kumbaga hindi sila mahilig magkalat-kalat ganon. Kaya kasi sila, pag nandito sila sa bahay, kahit sila din, inaayos nila yung mga gamit nila. Kaya hindi rin ako nahirapan sa mga amo ko. Sana nga, no, yung pinapakita nila sa akin, inshallah sana hindi sila magbago. Na yung kabaitan nila sa akin, kasi sa one time kasi mga papantayan ko, share ko lang sa inyo. Nag-usap kami ng masinsinan ng amo kong babae. Tinanong niya ako, kasi namangha siya, nag 8 years daw ako doon sa Kuwait. Sabi ko, isang amo lang yun, madam. Ako kasi pag mabuti yung amo ko sa akin, pakikitungo, mag-stay ako. Kahit ano pang ugali niya, basta kaya kong titiisin ko yan. Pero oras na umalis ako at hindi na bumalik, ibig sabihin, hindi ko na kayang tiisin yon. Lalo na kung yung buhay ko ang kapalit sa ganong pangyayari, sabi ko, hindi na ako babalik. Kaya sabi ko hindi ako mahilig, sabi ko, ng maraming amo. Sabi ko sa kanya, mag-stick ako sa isang amo. Ngayon, sabi ko, kung maayos yung pakikitungo mo sa akin, magtatagal ako sa iyo. Kasi yun lang naman yung hinahanap ko sa isang amo, yung maging mabuti sa akin. Kasi pag mabuti ka, mas lalo ako maging mabuti sa iyo. Sabi ko pa sa kanya, sabi ko, hindi ko, sabi ko, ugali na yung sasahuran mo ako tapos hindi ka masatisfy, sabi ko, sa gawain ko. Di ba nakatapos na ako mag-vacuum? Usually hindi ko na pinakita mga papadayan ko yung pag-vacuum ko sa lahat-lahat. Kaya ngayon, patapos vacuum, mag-mop, maglinis sa taas doon sa guest room. Ganito lang yung routine ng buhay ko. Balik tayo doon sa usapan mga papantayan. Tapos marinig niyang ganun, sabi niya sa akin, walang problema sa akin kasi dito sa bahay libre lahat. Sabi niya sa akin, yung sahod mo, wag mo kulangan sa mga pangangailangan mo, ipadala mo yun sa mga anak mo. Kaya happy na rin ako na ganun yung sinasabi niya. Alhamdulillah, no, sana hindi siya magbago, hindi sila magbago. Kaya nandito ako ngayon sa kwarto ko. Nasa baba yung kwarto ko guys, na yan yung sa labas niya kasi magkakape ako ngayon. Kape lang ako guys. Ganito ako sa umaga kahit doon pa ako sa Kuwait. Mahilig talaga ako magkape. Tapos yung itlog, ganyan lang. Pag maubos ko na yung kape ko, yun. Yan na yung almusal ko mga papadayan ko. Ganito lang yung buhay OFW. Paminsan kailangan mo lang bilisan para madali kang makatapos sa trabaho mo. Kailangan kasi pag abroad ka, meron kang time management para meron kang pahinga para sa sarili mo. Ngayon, yung habang nag-aalmusal ako, isa na rin yan sa pahinga ko sa sarili ko dito sa Dubai. Kahit sa Kuwait, ganyan ako. Kaya ganun na lang guys. Maraming salamat po. Tapusin ko lang pagkakape ko.